Anti-political dynasty law mo, halimbawa lang na swerte at naipasa, bawal yun. Correct. Bawal. Yes, bawal yun. Oo, marami ang tatamaan kasi napakarami ng ganyang sistema mula national hanggang local. Kaya nga, di ba, pagtingin mo ng Senado, yung Senado magkakapatid. Dati meron pang mag-ina. So ilang pamilya lamang ang may hawak na kontrol sa ating Senado. So bawal din yung kahit nasabihin natin ikaw ay presidente tapos yung anak mo ay city councilor, bawal yun kasi dalawa pa rin kayong sabay na nasa pwesto. Pati ang vice president, ganun din. Tingnan mo si Vice Sakop President din, Sara. oo. O di, ano siya, national. Correct. Congressman yung kapatid niya. Mayor ang isang kapatid niya. May mga pamangkin din siyang vice mayor at congressman. So parang hagip din siya. Welcome back to Master Kalog and don't forget to subscribe and click notification bell for more updates. Kahit sinabi niya na dapat bawal ang political dynasty, after 38 years, hindi pa rin na-define hanggang ngayon kasi kailangan ng isang enabling law. Kaya dito sa ating Comprehensive Anti-Political Dynasty Bill, sinabi natin ang political dynasty ay dapat up to the 4th degree of consanguinity or affinity. Hindi pwedeng tumakbo kung meron kang kamag-anak na nakaupo na sa pwesto sa gobyerno o kaya naman kung sabay kayong tatakbo. So dapat isa-isa lamang. So yan yung definition natin. The whole bill, yung ating HB 5905, sinasabi niya ito ang definition ng political dynasty. 4th degree of consanguinity or affinity, bawal tumakbo kung meron kang kamag-anak nakaupo o kaya naman bawal ka rin mag-succeed. Ibig sabihin, same position, tapos ikaw ay, halimbawa, mayor ka, tapos na yung term mo at patatakboy mo yung asawa mo o yung anak mo. Okay. Ina-address ito yung concern for both thin and fat dynasty. Yeah, paki-educate mo nga ako, nalilito ako sa totoo lang, yung degree na yan, ano? Paki-educate mo nga ako kung paano yung first, paano yung second, paano yung third, paano yung fourth, in terms of relationship. Nakalilito yun eh, may pataas, may pababa yan eh. Go ahead, Kong. Ayan. Yung dalawang klase kasi ito, yung consanguinity at saka yung sa affinity. Yung sa consanguinity, ito yung dahil ito yung kadugo mo. Affinity naman dahil sa may napangasawa doon sa inyong pamilya. So, yung pinakasimple doon ako sa dulo, sa pinakamataas, 4th degree sa consanguinity, hindi pwede ang first cousin. Hindi pwede ang magpinsan. Ibig sabihin, hindi pwede magpinsan si mayor at si vice mayor. Pinsang buo. Bawal yung pinsang buo. Kasi may second cousin, may third cousin. Okay. Okay, proceed. Kasi dito sa ating bansa, kahit pinsang buo, minsan ang turingan niyan para magkapatid niya because of our tight family structure. No? So bawal din ang great-grand parent. Bawal din ang great uncle or auntie. Bawal din ang grand nephew or grand niece. Yun ang 4th degree. Okay. Consanguinity. Sa affinity naman, bawal ang great grandparent-in-law, uncle or auntie-in-law, first cousin-in-law, nephew, niece-in-law, at yung great grandchild in-law. So ito ang 4th degree of consanguinity at affinity. Ipinagbabawal natin sa ating panukalang HB 5905. So para mas madali, yun na yung dulo. Ibig sabihin, doon ka sa umpisa, anak, asawa, bawal ang anak, kapatid, asawa, kapatid, yes, bawal. Lolo, Uncle, lola, auntie, lolo, lola, yun. no, so yun ang dulo, 4th degree. Pero partner, kung isa-isa pwede. Isa-isa pwede, pwede. Halimbawa, kung kayo mag-asawa, gusto nyo tumakbo for public office, gusto nyo maglingkod sa taong bayan, pag-usap kayo, sino sa inyo ang tatakbo. So hindi dapat yung kayo mag-asawa ay para mag-date at pupunta sa City Hall, tas araw-araw papasok kayo. Kasi political dynasty yun, isang definition na nakalagay doon sa ating panukalang batas. Iba pa yung isa national, isa senador, isa mayor. So hindi pareho yung level nun, isa local, isa national. Paano yun? Walang pagtatangi, walang sinisino sa posisyon itong ating political dynasty bill. Yan man ay national o local o yan man ay sa party list. Kasi kayo sa party list ngayon, mayroong mga political dynasty na meron ka mag-anak, hindi lamang sa national at sa local, kundi mismong sa loob ng party list system. Kasi partner mo, example natin si Pangulong Marcos. Pangulong Marcos, presidente. Yes. Di sa national, para makita mo parang wala siyang kamag-anak. Pero sa local meron. Si Amy, ay, oo nga pala. Kapatid niya. Uy, nakalimutan yung issue yan. Nakalimutan yung sorry. Nakalimutan ko. Ay, sorry. Pero ba nag-speech siya sa rally? Nakalimutan nyo na. Grabe, magkapatid sila. Pinapaalala lang po natin. Sorry, Percy. Sorry. Pero meron din si Pangulong Marcos sa local. May mga pamangkin siya doon na anak ni Amy. Na andoon sa Ilocos Norte naman. So kung umiiral na yung anti-political dynasty law mo, halimbawa lang na swerte at naipasa, bawal yun. Correct. Bawal. Yes, bawal yun. Marami ang tatamaan kasi napakarami ng ganyang sistema mula national hanggang local. Kaya nga, di ba, pagtingin mo ng Senado, yung Senado magkakapatid. Dati meron pang mag-ina. So ilang pamilya lamang ang may hawak na kontrol sa ating Senado. So bawal din yung kahit nasabihin natin ikaw ay presidente tapos yung anak mo ay
city councilor, bawal yun kasi dalawa pa rin kayong sabay na nasa pwesto. Pati ang Vice President, ganun din. Tingnan mo si Vice President Sara. Ano siya, national. Correct. Congressman yung kapatid niya. Mayor ang isang kapatid niya. May mga pamangkin din siyang Vice Mayor at Congressman. So parang hagip din siya, Kong Percy. Yes, sa tamaan din yung mga Duterte kasi isa din silang Fat Dynasty. Yung Fat Dynasty, ito yung sabay-sabay na nasa pwesto. Meron palang fat at thin. Ayan, yung Fat Dynasty, yung sabay-sabay na nasa pwesto. Yung thin naman, yung nagsakakalinhan. Yung parang succession. Palitan lang. Parang pinapamana. Tapos na si tatay, ipapamana kay misis. Pagkatapos ni nanay, ipapamana sa anak hanggang makarating sa apo sa tuod. So yan ay political dynasty pa rin. So kumbaga sila na lang. Sila na lang. Kasi silang may pera eh. Parang wala ng ibang tao at parang wala ng ibang may kakayahan. So hindi obra dito, Percy, yung sinasabi nila na hindi, good dynasty naman kami. Ayan na nga. Kumbaga, ano naman kami, may ginagawa naman kami, gusto kami ng tao. Binoboto nga kami ng tao eh. Hindi na obra yung ganun. Hindi na uubra at dapat kasi tapos na yung debate natin sa good dynasty na yan. Sa dulo, dapat lahat may access to power. Dapat hindi isang pamilya lamang ang nagmamonopolyo ng kapangyarihan. At saka sabi ng konstitusyon, bawal talaga ang political dynasty. Nagkataon lang na itong 38 years na nakaraan, walang naging lakas ng loob at political will ang Kongreso at Senado para ipasa ang isang anti-dynasty enabling law, Doris. Kaya nga po, Kong, sabi mo nga, ikaw na mismo nagsabi, 38 years na, nakatenga yan. Tagal ano? 38 years, my goodness. So, real talk, Kong, sa palagay mo, this time, maipapasa yan? Walang choice ang Kongreso at Senado. Matindi ang galit ng taong bayan sa nangyayaring katiwalian. Kaya dapat sagutin nila ito sa pamamagitan ng actual, real at nararamdaman na political reform. At pangunahin nga dito itong anti-political dynasty legislation. Kahapon mismong si Cardinal Ambo David nagsalita laban sa katiwalian at para sabihin sa gobyerno, kailangan na nating tugunan itong issue ng dynasty at ipasa na ang anti-political dynasty. Eh di wala namang titira, Kong. Ay, hindi naman yun retroactive. 80% yata. Hindi, ano naman yun, parang looking forward naman yung, hindi naman retroactive. Di ba, may nagsabi na rin yan, Doris, na paano yan, wala na pong tatakbong dito yun. Maraming tatakbo pa rin. Baka nga mas maraming magagaling na leader ang tatakbo kasi mag-open up yung access to power. Kung magaling ka na isang young leader, paano mo nang babanggiin ang isang dinastiya? Kaya nga, di ba, every time may dynasty na matatalo, sineselebrate natin na tinatawag nating Dragon Slayer. Parang si Kong Kakabag-Aw ng Dinagat Islands. So, unang takbo niya bilang district rep, natalo niya yung dynasty, tinawag siyang Dragon Slayer. Pero sinabi na mismo ni Kong Kaka, hindi dapat dinastiya ang dragon, ang ini-slay ng mga dragon. Dapat ang mga dragon ang nilalabanan natin, kahirapan at kawalan ng katarungan. So, bakit nilalagyan ng ganong klase ng obstacle yung magagaling na leaders para makapag-access sa posisyon sa gobyerno nito mga dinastiya na talaga namang taon, minsan dekada pa ang binibilang ng hawak sa kapangyarihan. Tandaan natin, nakita sa pag-aaral, kung saan may dinastiya, madalas yan yung mahihirap na mga lugar, madalas yan yung mga lugar na mayroong mataas na level ng katiwalian. Kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.